Isang buwan mula ngayon sa gitna ng napakalaking ballroom sa Vegan, kung saan nagtitipon ang pinakamayayamang pamilya sa buong bansa, tatayo ang isang lalaking naka-uniforme ng basahan at maintenance worker. Harap-harapan niyang ipapahiya at wawasakin ang buong angka ng mga Villarreal sa harap ng milyon-milyong taong nanonood sa telebisyon. Ngunit ngayon sa malamig at amoy gamot na pasilyo ng ospital na ito, wala akong laban. Isang basahan lamang ako sa paningin ng mga taong may hawak ng buhay ng aking ina. Pirmahan mo ito, Martina, kapag hindi mo inamin sa papel na ito na nagnakaw ka ng alahas at nagbulsa ng pera ng kumpanya. Ipapahinto ko ang dialysis ng nanay mo ngayon ding minutong ito. Nalaglag ang paningin ko sa puting papel na inilapag sa ibabaw ng metal na mesa. Ang amoy ng alcohol at formalin sa pasilyo ng ospital ay tila sumusuffocate sa aking lalamunan. Pakiramdam ko ay tumigil ang pag-ikot ng mundo at nawalan ng balanse ang aking katawan. Nanlamig ang aking mga daliri at ang bawat tibok ng aking puso ay parang isang matalim na kutsilyo na paulit-ulit na sumasaksak sa aking dibdib. Wala akong mailabas na luha. Mas masakit pala yung ibig mong humiyaw sa galit at dusa ngunit walang boses na lumalabas sa iyong bibig. 5 taon. 5 taon kong tinaitis ang panggagago at pangaalipusta ng pamilyang ito. 5 taon akong nagtrabaho bilang simpleng tagapagsilbi at tagapag-alaga ng mga lumang dokumento sa mansion ng mga Villarreal sa Vegan. Pinagtiisan ko ang bawat insulting salita, ang bawat pagtrato sa akin na tila hayop para lamang maitaguyod ang mamahaling gamot ni Nanay Rosa at mahanap ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ng aking ama. At ngayon sa isang idlap lang, gustong-gusto nilang tapakan at durugin ang huling natitirang patak ng aking dignidad. Lumapit sa akin si Valentina Villarreal. Ang kanyang kulay rosas na lipstick at mahabang pilik mata ay hindi kayang itago ang kasamaan sa kanyang mga mata. Hawak niya ang kanyang kulay gintong cellphone at ipinresinta sa harap mismo ng aking mukha ang larawan ni Nanay Rosa sa loob ng intensive care unit. Nakikita ko roon ang aking ina na may mga tubong nakakabit sa kanyang ilong at bibig, nahihirapang huminga at umaasa na lamang sa makina para mabuhay. Sabi ni Valentina sa akin, ang kanyang boses ay puno ng pang-aasar at tamis na nakakasuka habang nakatitig sa aking mga mata. Tingnan mo ang nanay mo, Martina. Isang tawag ko lang sa billing department. At sa head doctor dito, ipapatanggal ko ang oxygen tank at ang kidney machine niya. Madali akong kausap, 'di ba? Isang pirma mo lang sa kasulatang ito, ligtas ang nanay mo at babayaran ko pa ang operasyon niya. Pero kapag nagmatigas ka pa at pinanindigan mo ang pagiging malinis mo, siguraduhin mong may pambayad ka sa kabaong at pwesto sa sementeryo bago mag-umaga. Hindi pa man ako nakakapagsalita nang lumapit ang finance officer ng ospital mula sa dulo ng pasilyo. Mabilis itong tumingin sa kanyang clipboard at malamig na nagsalita sa akin nang walang nikatiting na awa sa kanyang muka. Sabi ng finance officer sa akin sa direktang boses, Miss De La Cruz, 15 minuto na lang ang natitira sa ibinigay sa inyong allowance time ng management. Kapag hindi pa nakakapag-deposit ng 50,000 piso para sa emergency operation at dialysis ng nanay mo, kailangan na namin siyang ilipat sa pampublikong ward sa labas o i-discharge dahil puno ang ating mga kwarto para sa mga paying patients. Tumingin ako sa malaking orasan sa dingding ng pasilyo. Ang bawat galaw ng kamay ng orasan ay parang bitay na unti-unting pumipipilipit sa leeg ng aking ina. Ang aking mga daliri ay nag-uumpisa ng manginig ng matindi. Napakuyom ang aking mga kamay ng napakahigpit hanggang sa ang aking mga kuko ay embound sa aking palad. At maramdaman ko ang bahagyang pagtusok ng sakit at pagdaloy ng mainit na dugo roon. Pero hindi ko iyon naramdaman kumpara sa sakit at sikip sa aking dibdib. Diyos ko po, bakit kailangang maging ganito kakejam ang mundo sa amin? Bakit kami pa? Bakit ang mga taong tulad nilang mayayaman at mamatay tao ang may hawak ng buhay at kamatayan ng mga mahihirap na tulad namin? Ano pa ba ang kailangan kong isakripisyo para lang makahinga kami ng malaya? Tumingin ulit ako sa papel. Ang nakasulat doon ay isang buong kasinungalingan, isang confession letter na nagsasabing inamin ko raw
na ako ang nagnakaw ng milyon-milyong halaga ng alahas ni Valentina at ako ang nagbenta ng mga internal document ng Villarreal Group. Kapag pinirmahan ko ito, sirang-sira ang pangalan ko. Mangingitim ang aking record at maaari akong makulong habang buhay. Ang gunit nang makita ko sa salamin ng pintuan ng ICU ang manggas ng damit ng aking ina na unti-unting gumagalaw sa bawat mahinang paghinga niya, huminto ang pag-aalinlangan sa aking utak. Huminga ako ng malalim at pinalabas ang hangin sa aking ilong. Inabot ko ang panulat sa ibabaw ng metal na mesa. Ang panulat na iyon ay hindi ordinaryong ballpen. Isa itong regalo mula sa aking namayapang ama noong pumasok ako bilang auditor, isang special na pen na naglalaman ng conductive microchemical ink na mabilis matuyo sa papel, ngunit nag-iiwan ng encrypted electronic timestamp sa mga digital scanner ng mga legal agency kapag ipinroseso sa ilalim ng infrared light. Pinilit kong pigilin ang pangangatog ng aking braso. Bawat letra ng pangalan ko na isinusulat ko sa ibabaw ng kasulatang iyon ng kasalanan ay parang pagsupsop ng sarili kong dugo at kaluluwa. Inilagay ko ang aking buong lagda sa ibabang bahagi ng papel. Inagaw agad ni Valentina ang papel mula sa aking kamay bago pa man ako makatayo ng maayos. Ang kanyang malakas at nakakairitang tawa ay sumakop sa tahimik at malamig na pasilyo ng ospital na tila isang tagumpay ng demonyo sa gitna ng gabi. Sabi ni Valentina habang nakatitig sa akin nang may buong pang-aalis si pusta, "Napakadali mo palang pasunurin basura. Akala ko ba matalino ka? Akala ko ba hindi ka yumuyuko sa mayayaman? Sa huli tatalim pa rin pala ang salapi ko laban sa dignidad mong walang laman." Mabilis niyang tinalikuran ako at itinawag sa kanyang abogado ang papel upang inotarize at gamiting ebidensya laban sa akin sa barangay at sa korte. Habang nakatayo ako roon, walang kagalaw-galaw sa gitna ng pasilyo, habang pinapanood ang kanyang pag-alis, dahan-dahan kong pinindot ang maliit na sensor sa ilalim ng aking simpleng gintong rings sa aking daliri. Ang microsensor na iyon ay kumuha ng digital fingerprint, ang notarized document at direktang nag-upload ng verified timestamp audit trail sa secured cloud server na nakakonekta sa Anti-Financial Crime Division ng gobyerno. Ipinamigay ko ang aking pangalan sa papel na iyon, ngunit ibinaon ko ang barbed wire sa loob ng kanilang mga leeg. Hindi nila alam na ang papel na sa tingin nila ay pumatay sa akin ngayon ang mismong hahila sa kanila papunta sa impyerno. Pagbalik ko sa malaking mansion ng mga Villarreal sa Vigan, matapos ang napakahabang gabi sa ospital, hindi pa man nakakaganti ng pahinga ang aking katawan, ay sinalubong agad ako ng panibagong pagsubok. Ang amoy ng lumang kahoy at mamahaling pabango sa loob ng grand living room ay tila lalong nagpapasikip sa aking dibdib. Wala pa ring tulog ang aking mga mata at ang mga sugat sa aking palad mula sa pagkakakuyom ng aking mga kuko ay kumikirot pa rin sa ilalim ng manipis na telang ibinalot ko ron. Nakatayo si Valentina sa itaas ng hagdanan, hawak ang isang basong gawa sa mamahaling kristal na may lamang malamig na juice. Sa tabi niya ay ang matandang tagapamahala ng bahay na si Manang Sabel na nakatingin sa akin nang may halo-halong galit at panliliit. Sabi ni Valentina sa akin habang pabalang na itinapon ang baso mula sa itaas ng hagdan papunta sa aking paanan. "Linisin mo yan, Martina, at siguraduhin mong gagamitin mo ang sarili mong mga kamay para pulutin ang bawat piraso ng bubog. Huwag kang gagamit ng walis o basahan. Gusto kong makita kung gaano kakabagal kumilos pagkatapos mong pirmahan ang papel ng pag-amin mo kagabi." Lumikha and malakas na tunog ang pagkabasag ng crystal sa makintab na sahig na gawa sa Nara. Yung mga matatalim na piraso ay kumalat sa aking paligid at ang malamig na tubig ay humalik sa dulo ng aking lumang sapatos. Hindi ako umiyak. Hindi ako nagmakaawa. Dahan-dahan akong lumuhod sa malamig na sahig. Isa-isa kong pinulot ang mga matatalim na bubog gamit ang aking mga daliri. Naramdaman ko ang pagbaon ng isang maliit na piraso ng kristal sa balat ng aking hintuturo at ang bahagyang pagdaloy ng dugo, ngunit hindi man lang nagbago ang reaksyon ng aking mukha.
Biglang may isang pares ng lumang sapatos na pambundok at may bakas ng pintura ang huminto sa aking tabi. Lumuhod ang isang lalaking naka-uniforme ng pang-maintenance. Si Edong, ang bagong thobautry na pumasok sa mansion ilang linggo pa lang ang nakakalipas. Hawak niya ang isang basahan at maliit na dustpan. Sabi ni Edong sa akin ang kanyang boses ay mahinahon at may kakaibang lalim na hindi mo inaasahan mula sa isang simpleng manggagawa. Akin na, Miss Martina. Ako na ang magliligpit ng mga bubog na yan. Baka masugatan ka pa ng malalim. Inabot niya ang kanyang kamay upang kunin ang mga piraso ng kristal sa aking palad. Tumingin ako sa kanyang mga mata. Sa kabila ng dumi sa kanyang mukha at gulo-gulong buhok, may isang bagay sa kanyang tingin na napakalinis. Isang uri ng awa na hindi nakakababa ng pagkatao kundi nakakapagbigay ng lakas. Humiling ako ng bahagya at dahan-dahang inilayo ang aking kamay. Sabi ko sa kanya sa mahinang boses, kaya ko na ito, Edong. Maraming salamat pero trabaho ko ito ngayong umaga. Huwag mo nang idamay ang sarili mo, baka ikaw pa ang pag-initan nila. Tumingin sa akin si Edong ng matagal. Nakita ko ang pagtaas ng kanyang mga kilay at ang bahagyang paghigpit ng kanyang hawak sa dustpan. Mula sa itaas ng hagdan, narinig namin ang pabalang na tawa ni Valentina bago ito pumasok sa kanyang kwarto, kasama si Manang Sabel. Pagkatapos kong linisin ang sahig, dinala ko ang aking katawan sa silid ng mga archives sa pinakailalim na bahagi ng mansion. Dito nakatago ang libo-libong lumang dokumento, mga lumang kontrata, at mga record ng pananalapi ng pamilya Villarreal. Ito ang aking totoong mundo sa loob ng bahay na ito. Habang nakaupo ako sa lumang silya at maingat na inaayos ang mga natuyong papel, gamit ang aking sugatang kamay narinig ko ang pagbukas ng pinto. Pumasok si Edong, dala ang kanyang kahon ng mga kagamitan sa pag-aayos ng kuryente. May aayusin daw siyang ilaw sa loob ng silid. Pumakyat si Edong sa isang munting hagdanan malapit sa aking kinaroroonan. Habang ginagalaw niya ang mga kawad sa kisame, dahan-dahan siyang nagsalita ng hindi tumitingin sa akin. Sabi ni Edong sa akin habang nag-aayos ng ilaw, bakit hindi ka man lang umiyak o nagreklamo sa ginawa nila sa iyo kanina? O kahit nung pinipilit ka nilang pirmahan ang kasulatan sa ospital, hindi ka ba napapagod na tapak-tapakan nila ang dignidad mo araw-araw? Huminto ang aking kamay sa paghawak sa isang lumang folder. Tumingin ako sa malaking bintana kung saan nakikita ang mga lumang kalye ng vegan. Sabi ko sa kanya ng may buong katatagan, ang luha ay para sa mga taong sumusuko na sa laban ni Dong. Ang katotohanan ay hindi nababawasan o nababago kahit gaano ka pa nila tapakan o dumihan sa paningin ng iba. Ang mahalaga ay kung ano ang alam mong totoo sa loob ng sarili mo. Natahimik si Edong sa itaas ng hagdan. Ang kanyang mga kamay ay huminto sa pagpukpok ng kawad. Tumingin siya sa akin mula sa itaas at sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Isang paggalang na hindi ko kailanman nakita sa kanino mang mayayaman sa lungsod na ito. I need to see the truth. Kahit masakit bulong ni Edong sa kanyang sarili, ngunit narinig ko pa rin iyon. Nang matapos siya sa pag-aayos ng ilaw, bumaba si Edong at inayos ang kanyang mga kagamitan. Ngunit bago siya makalabas ng pinto, nagkaroon ng bahagyang paggalaw sa ilalim ng aking mesa nang matabig ko ang isang lumang kahon ng mga papel. Mabilis na gumulong sa sahig ang isang maliit na itim na notebook, ang aking pansariling talaan na hindi ko kailanman iniiwan sa kung saan-saan. Mabilis na yumuko si Edong upang pulutin ito. Bago ko pa man maagaw ang notebook, na buksan ang unang pahina nito sa harap ng kanyang mga mata. Doon ay nakasulat ang mga eksaktong numero ng mga bank account sa ibang bansa, mga pangalan ng shell companies, at ang mga binagong provisions sa prenuptial agreement sa pagitan ni Valentina Villarreal at ng tagapagmana ng pamilya de Monteverde. Nakaguhit din doon ang munting mapa ng mga illegal na pondo na inililipat mula sa mga charity foundation papunta sa personal na account ng tatay ni Valentina. Nanlaki ang mga mata ni Edong. Tumingin siya sa akin, pagkatapos ay muling tumingin sa notebook at pabalik sa aking sugatang mukha.
Nalantad sa harap ng isang simpleng thobaw tree ang pinakamalaking lihim na kayang pumatay sa buong angka ng mga Villarreal. At ang babaeng inaakala nilang simpleng utusan ay ang mismong taong may hawak ng pasabog na iyon. Alas dos, and madaling araw. Ang buong mansion ng mga Villarreal ay nakalubog sa napakalalim na katahimikan maliban sa mahinang ugong ng lumang aircon sa mga pasilyo. Bawat apak ng aking paa sa sahig ay maingat at walang anumang tunog habang hawak ko ang isang maliit na flashlight at ang aking mga gamit sa pag-scan ng mga dokumento. Kailangan kong makuha ang huling bahagi ng mga lumang record ng audit, ang mga orihinal na ulat na nilagdaan ng aking amang si Gabriel de la Cruz 5 taon na ang nakakalipas bago siya namatay sa isang kaduda-dudang aksidente sa kalsada. Alam kong kapag formal nang inanunsyo ang dininhon sa pagitan ni Valentina at ng tagapagmana ng De Monteverde, ipasusunog ng pamilya Villarreal ang lahat ng lumang papel dito sa silid ng mga archive. Dahan-dahan kong binuksan ang malaking wooden cabinet sa dulo ng silid. Nandoon ang itim na folder na naglalaman ng mga opisyal na stamp ng aking ama. Sa tuwing nakikita ko ang kanyang lagda sa ibaba ng mga numero, nararamdaman ko ang kirot sa aking dibdib. Isang paalala kung gaano siya naging tapat sa kanyang trabaho, ngunit nauwi pa rin sa malagim na wakas. Dahil sa kasakiman ng iba, abala ako sa mabilis na pagkuha ng mga malinaw na larawan gamit ang aking telepono nang biglang may humawak sa aking balikat mula sa dilim. Mabilis akong napasinghap at napatalikod, ngunit bago pa man ako makahingi ng saklolo o makagawa ng anumang galaw, isang malaking kamay ang mabilis na tumakip sa aking bibig. Sabi ng isang mahinang boses didi sa aking tainga, "Huwag kang maingay kung ayaw mong mahuli ng mga gwardiya sa labas." Si Edong. Nakatayo siya sa aking likuran, nakasuot pa rin ng kanyang madilim na damit pangkargador. Ang amoy ng langis ng makina at malamig na hangin sa labas ay nagmumula sa kanya. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang kamay sa aking bibig nang makitang hindi ako magsisigaw. Nakatitig siya sa akin ng may matinding pagdududa sa kanyang mga mata habang hawak ang aking bisig. Sabi ni Edong sa akin sa mahinang bulong, "Sino ka ba talaga, Martina? Isang simpleng utusan na nagnanakaw ng lihim ng kumpanya? O isang gyera ng mga negosyante ang dala mo rito?" Tumingin ako sa kanya ng diretso nang walang anumang takot sa aking mukha. Isinara ko ang folder at inilapit ito sa aking dibdib na para bang pinoprotektahan ng isang napakahalagang kayamanan. Sabi ko sa kanya sa boses na puno ng paninindigan, "Hindi ako magnanakaw, Edong, at wala akong pinupondo na alinmang pamilya sa negosyo. Ang mga papel na ito ay sa tatay ko. Pumatay sila ng isang tapat na tao para lang matakpan ng mga illegal nilang transaksyon. Ginagawa ko ito para sa katarungan ng ama ko at para sa dignidad ng pamilya ko." Napatigil si Edong. Napatingin siya sa ibabang bahagi ng folder kung saan malinaw na nakasulat ang pangalang Gabriel de la Cruz, ang dating chief accountant ng De Monteverde at Villarreal Joint Projects. Nakita ko ang biglang pagbabago sa ekspresyon ng kanyang mukha mula sa pagiging kuryoso at duda papunta sa isang matinding gulat at lungkot. Hindi pa man siya nakakapagsalita nang marinig namin ang mabibigat na apak ng sapatos ng mga security guard sa labas ng pintuan ng silid. Ang liwanag ng kanilang malalaking flashlight ay sumisilip sa ilalim ng kahoy na pinto. Sabi ng gwardiya sa labas sa kanyang kasama, "Silipin mo ang loob ng archive room." Parang may narinig akong kaluskos kanina. Mabilis na hinawakan ni Edong ang aking baywang at hinila. Ako papasok sa makipot na espasyo sa pagitan ng dalawang matataas na cabinet na gawa sa mahogany. Napakadilim doon at napakasikip. Napilitan akong sumandal ng buo sa kanyang dibdib. Naririnig ko ang mabilis at matatag na tibok ng kanyang puso habang hawak niya ang aking balikat upang protektahan ako mula sa paningin ng sino mang titingin mula sa labas. Naramdaman ko ang mainit niyang paghinga sa aking buhok. Sa kabila ng panganib na mahuli at matanggal sa trabaho, wala akong naramdamang takot sa tabi niya. May isang uri ng kaligtasan at katiyakan sa kanyang mga bisig na matagal ko nang hindi nararamdaman mula nang mamatay ang aking ama.
Ang liwanag ng flashlight ng gwardiya ay dumaan sa ibabaw ng aming mga ulo. Ngunit dahil sa kapal ng dilim sa aming kinaroroonan, hindi kami nakita. Pagkalipas ng ilang minuto narinig namin ang paglayo ng kanilang mga apak. Bumuntong hininga ako ng mahina at magtatangka na sanang humakbang palabas mula sa pagkakasandal sa dibdib ni Edong, ngunit biglang narinig ang tunog ng susi na pumipilit sa trangka ng pangunahing pinto ng silid. Mabilis akong hinawakan muli ni Edong sa balikat upang pigilan ang aking paggalaw. Bumukas ang pinto at nagliwanag ang silid mula sa ilaw ng pasilyo. Mabilis at matunog ang bawat apak ng mataas na sapatos sa kahoy na sahig kasunod ang mabagal at maingat na apak ng isang lalaki. Pumasok sa silid si Valentina Villarreal nakasuot ng kanyang mamahaling satin robe, kasama ang isang matangkad at batang lalaki na nakasuit si Attorney Rafael Santillan, ang kilalang abogado ng pamilya Villarreal. Sabi ni Valentina sa abogado habang itinuturo ang cabinet kung saan kami nakatago. Attorney Santillan, siguraduhin mong masusunog ang lahat ng original na audited financial statement ng lumang kumpanya ngayong gabi. Kapag nakita ng pamilya de Monteverde ang mga lumang papel na nilagdaan ng tatay ng utusan, na yun masisira ang kasal ko kay Eduardo. Nakaiwas kami sa paningin ni na Valentina at Attorney Rafael noong gabing iyon dahil sa mabilis na paghila sa akin ni Edong patungo sa likod ng lumang ventilador sa dulo ng silid. Matapos nilang kumuha ng ilang lumang folder at umalis, pinalad akong maipasa ang lahat ng mahahalagang scanned audit files sa isang maliit at itim na encrypted flash drive, ang huling ebidensya na kailangan ko upang maipadala sa Anti-Financial Crime Division ng gobyerno. Mag-aalas 5 na ng umaga nang bumalik ako sa aking maliit na kwarto sa gilid ng kusina ng mansion. Ang aking buong katawan ay pagod na pagod, ngunit ang aking puso ay puno ng pag-asa. Sa wakas, pagkatapos ng 5 taon ng pagtitiis at pagtahimik, mailalabas ko na rin ang katotohanan. Bumukas ang pinto at pumasok si Aling Rosario, ang head cook ng mansion, na itinuring kong pangalawang ina mula noong magsimula ako rito. Hawak niya ang isang tasang mainit na salabat at nakatitig sa akin nang may matinding pag-aalala sa kanyang mga mata. Si Aling Rosario ang tanging taong nagpapakain sa akin ng maayos, nagpapahid ng gamot sa aking mga sugat kapag pinapahirapan ako ng pamilya Villarreal at laging nagpapaalala sa akin na magdasal. Sabi ni Aling Rosario sa akin ang kanyang boses ay nanginginig sa pag-aalala. Martina, anak, kumain ka muna at uminom ng salabat. Nakita kong pumasok ka galing sa labas. Nag-aalala ako sa iyo, napakaputla mo na at tila hindi ka na natutulog. Inilagay niya ang tasa sa aking maliit na mesa. Tumingin ako sa kanyang mga matang puno ng katarungan at pagmamahal. Sa gitna ng napakaraming taong masasamang loob sa mansyon na ito, si Aling Rosario ang aking naging tanggulan at pahingahan. Sabi ko sa kanya habang nakanggiti ng mahina, "Salamat po, Aling Rosario. Huwag po kayong mag-alala sa akin. Malapit na po itong matapos. Konting tiis na lang po at makakalabas na rin kami ni nanay sa hirap na ito." Yumakap sa akin si Aling Rosario ng napakahigpit. Naramdaman ko ang paginig ng kanyang balikat at ang pagpatak ng kanyang luha sa aking damit. Akala ko noong sandaling iyon ay umiiyak siya dahil sa awa sa akin at sa aking ina. Yun pala ay ang luha ng isang taong naghahanda ng sumaksak sa aking likod. Isinara ko ang aking mga mata upang umidlip kahit 1 oras bago pumunta sa ospital at sa tanggapan ng mga awtoridad. Inilagay ko ang itim na flash drive sa loob ng maliit na wooden rosary box sa tabi ng aking higaan. Pagkalipas ng 2 oras, nagising ako sa sikat ng araw na tumatama sa aking mukha. Mabilis kong inabot ang rosary box sa ibabaw ng mesa upang kunin ang flash drive. Ngunit nang buksan ko ang kahoy na lalagyan, walang laman ito. Ang maliit na itim na drive na naglalaman ng 5 taon kong paghihirap sakripisyo at ang huling pag-asa ng aking namayapang ama ay nawawala. Panic na lumabas ako ng kwarto. Nanginginig ang aking buong katawan habang hinahanap ko ito sa paligid ng kusina.
Sabi ko sa sarili ko habang humahabol ang aking paghinga. Nasaan yung Diyos ko, nasaan ang flash drive? Habang naglalakad ako sa pasilyo patungo sa kainan ng mga utusan, narinig ko ang isang mahinang paghikbi mula sa loob ng private parlor ni Valentina. Bahagyang nakabukas ang pinto. Sumilip ako sa pagitan ng kahoy. Sa loob ng silid na kaluhod sa sahig si Aling Rosario. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang excerpt ng libo-libong piso at ang mga pinunit na promissory note ng kanyang kapatid na baon sa utang sa mga loan shark na hawak ng tatay ni Valentina. At sa ibabaw ng glass table, hawak ng mga daliri ni Valentina na may pulang kuko ang aking itim na flash drive. Sabi ni Valentina habang nakatitig sa nakaluhod na si Aling Rosario. Napakagaling mo, Rosario, dahil sa pagiging tapat mo sa akin at pagkuha mo ng flash drive na ito. Habang natutulog ang walang kwentang, yan bayad na ang lahat ng utang ng kapatid mo at ligtas na siya sa mga tao ko. Nanlamig ang aking buong katawan. Ang mundo sa aking paligid ay tila naglaho sa isang idlap. Ang taong itinuring kong ina, ang taong pinagkakatiwalaan ko ng aking buhay ang mismong nagbenta sa akin para sa pera at utang na loob. Bahagyang bumukas ang pinto at lumabas si Valentina patungo sa grand dining hall kung saan nakatayo ang ibang mga katulong kasama si Manang Sabel at si Edong na nakatayo sa gilid habang hawak ang kanyang toolbox. Inanggat ni Valentina ang itim na flash drive sa ere upang makita ng lahat ng tao sa mansion. Sabi ni Valentina sa akin habang nakatitig sa aking mga matang, wala nang mailabas na luha sa matinding sakit. Tingnan mo ito, Martina. Akala mo ba talaga ay makakalusot ka sa akin? Akala mo ba may kakampi ka sa bahay na ito? Masyado kang naging kampante dahil lang sa kaunting bait ng mga tao rito. Mayaman ako, Martina. Kayang-kaya kong bilhin ng kahit sinong taong malapit sa'yo. Lumapit siya sa mesa kung saan nakapatong ang kanyang porcelain tea set. Binitiwan niya ang itim na flash drive mula sa kanyang kamay. Ang itim na flash drive ay bumagsak ng diretso sa gitna ng porcelain tea saucer na lumikha ng isang matalim at malamig na tunog sa gitna ng tahimik na silid. Alas 12 and hating gabi. Nakalubog sa kadiliman ng buong mansion maliban sa mahinang dilaw na ilaw sa sulok ng malaking kusina. Nakaupo si Aling Rosario sa isang mababang bangkong kahoy sa tabi ng stove. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa walang patid na paghikbi. Hawak niya ang kanyang mukha gamit ang dalawang kamay na tila nahihiya sa sarili niyang anino sa pader. Dahan-dahan akong humakbang pumasok sa kusina. Walang galit sa aking mga apak. Walang poot sa aking dibdib, isang malalim at napakabigat na lungkot lamang ang natitira sa aking puso. Nang marinig ni Aling Rosario ang aking mga apak, mabilis siyang nag-angat ng muka. Nang makita niya ako, nanlaki ang kanyang mga matang namumula at puno ng luha. Mabilis siyang bumaba mula sa bangko at lumuhod sa malamig na semento. Nagsimula siyang magtataas ng kamay at paulit-ulit na itinampal ang sariling palad sa kanyang sariling muka. Sabi ni Aling Rosario sa akin sa boses na selong at puno ng pagmamakaawa. Patawarin mo ako, Martina. Patawarin mo ako, anak demonyo. Ako ipinagpalit kita para sa pera. Sampalin mo ako, saktan mo ako, isumpa mo ako. Tanggapin ko ang lahat ng galit mo, anak. Huwag mo lang akong titingnan ng ganyan. Lumapit ako sa kanya. Hindi ako nagtaas ng boses, hindi ko siya sinaktan. Lumuhod ako sa kanyang tabi sa malamig na sahig ng kusina. Dahan-dahan kong inabot ang kanyang mga kamay upang pigilan ang pagtampal niya sa sariling muka. Hinihawak ko ang aking mga daliri sa kanyang mga palad. Yung mga kamay ni Aling Rosario ay magaspang maraming bakas ng lumang sugat mula sa talsik ng mainit na mantika at may mga SEO. Mula sa paghahawak ng matatalim na kutsilyo sa loob ng 30 taon niyang pagsisilbi sa mga mayayaman. Ang mga kamay na ito ang nagtimpla ng mainit na sabaw para sa akin noong nanginginig ako sa gutom. Ang mga kamay na ito ang nagpahid ng gamot sa aking mga pasa noong unang buwan ko sa mansion. Sabi ko sa kanya sa mahinang boses habang ang aking mga luha ay dahan-dahang dumadaloy sa aking pisngi. Aling Rosario, bakit po? Bakit niyo po ginawa yon?
Yumuko si Aling Rosario at isinandal ang kanyang noo sa aking mga sugatang kamay. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding kahihiyan at dusa. Sabi ni Aling Rosario sa akin sa gitna ng kanyang paghekbi, kinuha ng mga tao ni Don Fernando ang kapatid ko sa Probinsya Martina. May utang ang kapatid ko sa mga loan shark nila. Sinabi sa akin ni Valentina na kapag hindi ko nakuha ang flash drive mo bago mag-umaga, puputulin nila ang 2 kamay ng kapatid ko at itatapon ang bangkay niya sa ilog. Wala akong ibang mapagpipilian, anak. Natatakot ako. Wala kaming pera, wala kaming kapangyarihan. Ginamit nila ang takot ko para gawin kitang biktima. Nakinig ako sa bawat salitang lumabas sa kanyang labi. Sa bawat patak ng luha ni Aling Rosario, mas lalo kong naunawaan ang isang masakit na katotohanan sa mundong ito. Ang mga taong tulad ni Valentina at Don Fernando ay hindi lang basta nagnanakaw ng pera, sinisira rin nila ang kaluluwa ng mga mahihirap. Ginagawa nilang sandata ang pagmamahal natin sa ating pamilya upang sabongin tayo laban sa isa't isa. Dahan-dahan kong niyakap si Aling Rosario ng napakahigpit. Sabi ko sa kanya habang nakasandal ang aking muka sa kanyang balikat, hindi ikaw ang masamang tao rito. Aling Rosario, huwag mo nang saktan ang sarili mo. Ang totoong masama ay ang mga taong gumagamit ng takot, pera at kapangyarihan para gawing sunod-sunuran at sirain ang dignidad ng mga taong walang laban. Pinapatawad na kita, Aling Rosario. Lalong napahagulgol si Aling Rosario sa aking bisig. Hindi niya akalain na sa kabila ng malaking pagtatraidor na ginawa niya kapatawaran at pag-unawa pa rin ang ibabalik ko sa kanya. Sa kabilang panig ng pintuan ng kusina sa likod ng maliit na salamin sa pinto nakatayo si Edong sa dilim. Narinig niya ang bawat salita. Nakita niya ang bawat luha. Nakita niya kung paano niyakap ng isang babaeng nawalan ng lahat ang taong nag-trader sa kanya. Walang pagrereklamo, walang pagmumura at walang pagyuko ng ulo sa harap ng kawalan ng katarungan. Naramdaman ni Edong ang isang matinding kirot at paninikip sa kanyang dibdib. Sa buong buhay niya bilang tagapagmana ng pinakamayamang pamilya sa bansa, nakatagpo siya ng libu-libong taong mayayaman, edukado at may mataas na posisyon, ngunit wala ni isa sa kanila ang may ganito kadakilang kaluluwa. Tumingin si Edong sa sarili niyang mga kamay na may dumi ng langis. Ang kanyang galit sa pamilya Villarreal at sa sarili niyang tiyuhin ay nagningas ng higit kailanman. Bulong ni Edong sa kanyang sarili habang nakatitig sa akin sa dilim. Hindi ko hahating magpatuloy ang kasamaang ito. Valentina, sisiguraduhin kong sa harap ng buong bansa mo babayaran ang bawat luhang pumatak sa babaeng ito. Nang lumabas ako ng kusina kasama si Aling Rosario upang tulungan siyang makahiga sa kanyang kwarto na iwan sa ibabaw ng wooden counter ang isang tasa ng chamomile tea na inihanda para sa akin kanina. Ang tasa NG Tra ay nakatayo ron. Wala nang umuusok na init at tuluyan ng ngoy-ngat sa gitna ng malamig na gabi sa Vigan. Kinaumagahan bago pa man sumikat ang araw ang buong barangay at ang mga social media page sa lungsod ng Vigan ay napuno ng matinding chismis at galit. Naglabas si Valentina ng isang edited video mula sa security camera ng mansion. Doon ay ipinapakita ang kuha nung gabing nasa loob kami ni Edong ng archive room. Ngunit pinalabas sa video na kinukuntsab ako ang thobaw tree upang magnakaw ng mga gamit at makipagpaliwanagan sa dilim. Pinalabas ako ng pamilya Villarreal bilang isang kasambahay na walang utang na loob, isang magnanakaw na nagnakaw ng alahas at nagtangkang mambraso sa trabahador ng mansion, habang ang sariling ina ay nag-aagaw buhay sa ospital. Nang lumabas ako ng mansion upang pumunta sa palengke at bumili ng sabaw para kay Nanay Rosa, mararamdaman mo agad ang matatalim na tingin ng mga tao sa paligid. Sabi ng isang kapitbahay sa tabi ng sari-sari store, habang nakaturo ang daliri sa akin, ayan na ang walang utang na loob. Inampon at pinakain ng mga Villarreal, tapos nagnakaw pa ng alahas. Napakasama ng dila at ng puso. Sumang-ayon ang isa pang tindera sa palengke habang pabalang na itinutulak ang mga paninda kapag dumadaan ako. Kaya pala nagkakasakit ang nanay niya, parusa ng Diyos.
sa pagkakaroon ng anak na magnanakaw at malandi. Naramdaman ko ang matinding paninikip ng aking dibdib. Ang bawat salita ng mga tao ay parang mga batong ibinabato sa aking muka. Nanginginig ang aking mga tuhod at nahihirapan akong huminga sa gitna ng init at ingay ng palengke. Ngunit pinilit kong ituwid ang aking likod. Hindi ako yumuko. Hindi ako tumakbo. Alam kong kapag yumuko ako sa harap nila, pinalalabas kong totoo ang mga kasinungalingan ni Valentina. Umalis ako sa palengke at pumunta sa lumang simbahan ng vegan. Pumasok ako sa loob ng malaking cathedral. Ang malamig na hangin mula sa matataas na pader na bato at ang amoy ng kandila ay nagbigay ng kaunting kapayapaan sa aking nanginginig na katawan. Lumuhod ako sa ibaba ng altar sa harap ng krus. Ipinikit ko ang aking mga mata at idinikit ang aking mga sugatang palad sa aking dibdib. Sabi ko sa aking panalangin sa mahinang boses, Diyos ko po, bigyan niyo po ako ng lakas. Huwag niyo pong hahating mawalan ako ng pag-asa habang nakikipaglaban ako para sa buhay ng ina ko at sa pangalan ng aking ama. Biglang may umupo sa tabi kong wooden bench, si Edong. Nakasuot pa rin siya ng kanyang simpleng polo shirt, ngunit wala sa kanya ang gulugulong buhok o dumi sa muka. Malinis ang kanyang anyo at napakatahimik ng kanyang mga apak. Tumingin siya sa akin at nakita ang pawis sa aking noo at ang kaunting dugo na lumalabas sa tela sa aking kamay. Kinuha ni Edong mula sa kanyang bulsa ang isang malinis at puting panyo na gawa sa mamahaling tela. Inabot niya ito sa akin ng walang anumang ingay. Sabi ni Edong sa akin sa mahinahon at mainit na boses, huwag mong pakinggan ang mga sinasabi ng mga tao sa labas, Martina. Ang mga taong madaling maniwala sa kasinungalingan ay ang mga taong ayaw makakita ng katotohanan. Gamitin mo ito para sa kamay mo. Tumingin ako sa panyo. Sa sulok niyon ay may maliit at maingat na borda ng letrang E gamit ng gintong sinulid. Napakasimple ngunit kitang-kita ang klase nito, isang bagay na hindi kailanman pagmamay-ari ng isang simpleng thobautry. Inabot ko ang panyo at itinapat sa aking sugat. Sabi ko sa kanya habang nakatitig sa kanyang mga mata, Salamat, Edong. Pero bakit ka narito? Kapag nakita ka ng mga tao na kasama ko, mas lalo nilang paniniwalaan ang video ni Valentina. Umiling si Edong ng bahagya at ngumiti ng mahina. Sabi ni Edong sa akin sa boses na puno ng katiyakan, hindi ako natatakot sa kanila, Martina, at mas lalong hindi ako aalis sa tabi ng taong alam kong walang kasalanan. Nang tumayo kami mula sa bangko upang lumabas ng simbahan, naglakad kami patungo sa malalaking pintuan na gawa sa mahogany at bato. Ngunit bago pa man kami makababa sa mga tangda ng bato sa labas ng simbahan, isang matangkad na lalaking nakasweet ang humarang sa aming daan. Si Attorney Rafael Santillan, ang kilalang abogado ng pamilya Villarreal na nakita ko sa archive room noong gabing iyon. Tumingin si Attorney Rafael sa akin ng may seryosong muka. Inayos niya ang kanyang salamin sa mata at naglabas ng isang card mula sa kanyang bulsa. Sabi ni Attorney Rafael sa akin sa direktang boses, Miss De La Cruz, narito ako hindi para sa pamilya Villarreal. Narito ako para mag-alok ng aking serbisyo bilang iyong libreng abogado laban sa mga asunto at vyuhong na ibinabato sa iyo ni Valentina. Nanlaki ang aking mga mata sa gulat. Si Attorney Rafael, ang abogadong pinagkakatiwalaan ng pamilya Villarreal, ay nakatayo sa aking harap at nag-aalok na ipagtanggol ako laban sa sarili niyang mga kliyente. Sa matinding gulat ko, sa kanyang sinabi lumuwag ang hawak ng aking daliri sa panyong ibinigay ni Edong. Dahan-dahang nahulog ang puting panyo mula sa aking kamay at bumagsak sa malamig na tangda ng bato ng simbahan kung saan malinaw na nakatapat sa sikat ng araw ang gintong borda ng letrang E. Nang hapon ding iyon, matapos umalis ni Attorney Rafael na nag-iwan ng kanyang card, nagkita kami ni Edong sa isang tahimik na sulok sa likod ng lumang ancestral house malapit sa Calle Crisologo. Ang malamig na simoy ng hangin mula sa mga lumang gusali ay nagdadala ng amoy ng luma at tuyong gubat, ngunit ang kapaligiran sa aming pagitan ay puno ng matinding tensyon. Hinabot ko sa kanya ang kanyang panyo na may bordang letrang E na pinulot ko mula sa tangda ng bato ng simbahan.
Sabi ko sa kanya habang nakatitig sa kanyang mga mata. Sino ka ba talaga Edong Ang Panyong ito? At ang paraan ng pagtingin mo sa mga papel ng pamilya Villarreal at de Monteverde. Hindi ka simpleng Thobaw tree, diba? Tumingin sa akin si Edong. Sa unang pagkakataon hindi siya umwas ng tingin. Dahan-dahan niyang kinuha ang panyo mula sa aking kamay at huminga ng malalim. Sabi ni Edong sa akin sa boses na puno ng seryosong lalim at walang halong pagpapanggap. Ako si Eduardo de Monteverde Martina, ang lalaking nakatakdang ikasal kay Valentina Villarreal sa formal na anunsyo sa susunod na linggo. Napatigil ako. Nanlaki ang aking mga mata at napahakbang ako pabalik ng isang beses. Ang lalaking kasama ko sa gilid ng kusina, ang lalaking tumulong sa akin sa mga bubog sa sahig, at ang lalaking nagtanggol sa akin sa dilim ay ang mismong typhoon na tagapagmana ng pinakamalaking kumpanya sa bansa. Patuloy ni Eduardo habang nakatitig sa akin ng may matinding katapatan. Pumasok ako sa mansion ng mga Villarreal sa ilalim ng disguised na pangalan upang alamin kung ang babaeng papakasalan ko ay mahal ako dahil sa kung sino ako o dahil sa pera ng pamilya ko. Ngunit sa halip na yon nakita ko ang totoong kasamaan sa bahay na yon at nakita ko ang isang babaeng tulad mo na nakikipaglaban ng may katapatan at dignidad. Lumapit siya sa akin at naglabas ng isang makapal na folder mula sa kanyang bag. Hinabot niya ito sa aking mga kamay. Sabi ni Eduardo sa akin ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding galit. Nang makita ko ang pangalan ng tatay mo sa notebook mo noong isang araw, ginamit ko ang master key ng pamilya ko para pasukin ang pribadong vault ng tiyuhin kong si Hector de Monteverde. Martina, hindi aksidente ang pumatay sa tatay mo, 5 taon na ang nakakalipas. Napatigil ang tibok ng aking puso. Nanginginig ang aking mga daliri habang binubuksan ko ang folder. Doon ay nakakabit ang mga original na confidential na ulat ng mekaniko at ang mga pribadong resibo ng pagbabayad. Sabi ni Eduardo habang nakatingin sa mga papel sa aking kamay. Ang tiyuhin kong si Hector at ang tatay ni Valentina na si Don Fernando ang nagbayad sa mekaniko upang putulin ang preno ng kotse ng tatay mo. Ginawa nila yon dahil tumanggi ang tatay mong si Gabriel na pirmahan ang paglipat ng 500 milyong piso mula sa mga charity foundation papunta sa kanilang mga pribadong account sa ibang bansa. Ang tatay ko ay walang alam sa kasamaang ito. Ginamiti lang, nanggitiyuhin ko at ng mga Villarreal ang pangalan ng pamilya ko. Nalaglag ang aking mga luha sa ibabaw ng mga papel. Sa loob ng 5 taon, pinalabas ng media na ang aking ama ay namatay dahil sa sariling kapabayaan sa pagmamaneho. Sa loob ng 5 taon, tinawag ng iba ang aking ama na isang taong may dungis. Ngunit ngayon hawak ko ang patunay na ang aking ama ay isang bayani, isang taong mas piniling mamatay kaysa maging bahagi ng magnanakaw. Pinunas ko ang aking mga luha at tumingin ako ng diretso kay Eduardo. Sabi ko sa kanya sa boses na puno ng matinding lamig at paninindigan. Salamat Eduardo, dahil sa ginawa mo handa na ang huling bahagi ng aking plano. Kumunot ang noo ni Eduardo sa pagtataka. Tanong ni Eduardo sa akin, anong plano Martina nakuha na ni Valentina ang flash drive mo sa tulong ni Aling Rosario? Paano ka ba makakalaban? Medyo ngumiti ako isang ngiti ng isang taong hindi kailanman natalo sa laban. Sabi ko sa kanya habang nakatingin sa malayo, hindi ako natalo nung gabing iyon sa ospital Eduardo. Naisip mo ba kung bakit ako pumayag na pirmahan ang confession letter na ibinigay ni Valentina? Tumingin sa akin si Eduardo, hinihintay ang aking susunod na salita. Patuloy ko sa kan. Ang pen na ginamit ko sa pagpirma ay may special na microchemical ink na inihanda ko ilang linggo na ang nakakalipas. Sa sandaling ipanotarize at i-scan ng abogado ni Valentina ang papel na iyon. Para ipasok sa digital system ng gobyerno, ang ink ay nag-iiwan ng isang encrypted electronic timestamp.
Ang ibig sabihin nito na rehistro sa system ng Anti-Financial Crime Division na ang dokumento ay pinirmahan sa ilalim ng pamemeke at pagbabago ng PETSA. Sa kagustuhan ni Valentina na maipit ako siya mismo ang nagpasok ng patunay ng sarili niyang iligal na gawain sa system ng piskalya. Napatitig si Eduardo sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding gulat at pagkamangha. Hindi ako simpleng biktima na umiiyak sa sulok. Ginawa kong moinhu ang aking sarili. Hinihintay ko lang na ipusok nila ang huling-huli sabay na inihanda ko sa loob ng maraming buwan. Sabi ni Eduardo sa akin sa boses na puno ng matinding paggalang at paghanga. Napakagaling mo, Martina. Sinadya mong magpatalo sa mata nila upang mas lalo silang magkasala sa mata ng batas. Yumuko si Eduardo at kinuha ang printed chart ng ginawang haringgan ng mga charity foundation ng kanyang tiyuhin at ni Don Fernando na nakapatong sa mesa. Pinalipit at vonat ni Eduardo ang papel gamit ang kanyang malakas na kamay. Sabi ni Eduardo sa akin habang nakatitig ng matatag sa aking mga mata. Sa darating na formal na anunsyo ng dinhon sa Grand Ballroom sa Vegan, tatayo ako kasama mo. Hindi bilang isang typhoon na nagtatago, kundi bilang lalaking magpapatumba sa sarili kong tiyuhin at sa buong pamilya Villarreal. Naiwan sa ibabaw ng lumang wooden table ang pinalipit at vonat na mapa ng jaringan ng mga iligal na pondo, habang ang sikat ng hapon sa Vegan ay dahan-dahang nagpapakita ng nagbabadyang baw sa buong lungsod. Pagkalipas ng 2 araw, tila nagkaroon ng maliwanag na sinag ng pag-asa sa gitna ng madilim kong laban. Natupad ni Attorney Rafael Santillan ang kanyang pangako. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan bilang kilalang abogado upang harangan ang mga kasong isinampa ni Valentina sa barangay at mabilis niyang naayos ang mga papeles sa hospital upang hindi maipatigil ang gamot at dialysis ni Nanay Rosa. Hindi lang yon, si Attorney Rafael mismo ang nagbayad ng natitirang balance sa billing department ng hospital gamit ang pondo ng kanyang sariling law firm. Nang magkita kami sa pasilyo ng ospital habang nakatingin sa kwarto ni Nanay Rosa, hindi ko maipaliwanag ang matinding pasasalamat sa aking dibdib. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, pakiramdam ko ay may isang taong nagtatanggol sa akin bukod kay Edong. Sabi ko kay Attorney Rafael, habang nakatitig sa kanya ng may buong paggalang, Attorney Santillan, hindi ko alam kung paano ko mababayaran ang lahat ng tulong mo sa amin ni Nanay. Bakit mo ito ginagawa para sa isang tulad ko? Medyo ngumiti si Attorney Rafael. Ang kanyang mga mata sa likod ng kanyang salamin ay mahinahon at puno ng tila totoong pag-alala. Sabi ni Attorney Rafael sa akin sa malambot na boses, ginagawa ko ito dahil naniniwala ako sa katarungan, Martina. Nakita ko ang ginawa ng mga Villarreal sa ama mo at sa iyo. Hindi lahat ng abogado sa Vegan ay nababayaran ng pera. Gusto kong tulungan kang matapos ang laban na ito. Ibinigay ko sa kanya ang buong tiwala ko. Inisip ko na ang Diyos na mismo ang nagpadala sa kanya upang maging tagapagtanggol ng mga walang laban. Ngunit sa likod ng maamong muka at magagandang salita ni Attorney Rafael, may nakatagong isang madilim at masakit na lihim. Si Attorney Rafael Santillan ay ang anak sa labas ni Don Fernando Villarreal, ang kapatid sa labas ni Valentina, na hindi kailanman kinilala ng pamilya sa harap ng publiko. Sa buong buhay ni Rafael, pinalaki siya sa inggit at takot ginagawang utusan. Sa mga maduduming gawain ng tatay niya kapalit ng pangakong balang araw ay formal siyang tatanggapin bilang legal na anak at bibigyan ng pwesto sa kumpanya. Nang gabing iyon, habang nasa ospital ako at nagbabantay sa paggising ni Nanay Rosa matapos ang kanyang dialysis, pumunta si Rafael sa aking maliit na bahay sa gilid ng bayan ng Vegan. Gamit ang susi na ipinagkatiwala ko sa kanya para kumuha ng aking mga legal na dokumento, pumasok siya sa loob ng aking tahimik at simpleng kwarto. Inilala ni Rafael ang pabalang at malamig na utos ng kanyang tatay na si Don Fernando noong hapon bago siya pumunta rito. Sabi ni Don Fernando sa kanya sa telepono, "Matalino ang babaeng yan, Rafael. Alam kong may itinago pa siyang isa pang backup hard drive ng mga lumang papel ng tatay niya.
Hanapin mo ang drive na yon sa bahay niya at sirain mo. Kapag nagawa mo yan, formal kitang ipakikilala sa media bilang tunay kong anak at ibibigay ko sa iyo ang 50% ng shares ko sa kumpanya. Pumasok si Rafael sa aking maliit na silid. Nagsimula siyang maghanap sa mga cabinet sa ilalim ng mesa at sa loob ng mga lumang aparador. Ngunit habang naghahanap siya, huminto ang kanyang paningin sa isang lumang wooden picture frame na nakabitay sa pader sa ibabaw ng aking kama. Sa larawang iyon nakikita ang bata pa na ako nakangiti ng napakasaya habang nakakarga sa balikat ng aking amang si Gabriel de la Cruz at sa tabi namin ay si Nanay Rosa na nakatitig sa amin ng may buong pagmamahal. Isang simpleng pamilya na walang pera o kapangyarihan ngunit puno ng totoong ligaya at katapatan. Napatitig si Rafael sa larawan. Naramdaman niya ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib. Sa buong buhay niya sa piling ni Don Fernando, hindi man lang niya naramdaman ang ganitong uri ng pagmamahal. Pinalaki siya sa mundo ng pera, panlilinlang at takot. Dahan-dahan niyang ibinaba ang lumang picture frame mula sa pader. Pinalitan niya ang posisyon ng frame at tiningnan ang likod niyon. Sa likod ng lumang kahoy ay may isang maliit na ukit na gawa sa kamay. Inalis ni Rafael ang locking mechanism sa likod ng kahoy na frame. Doon sa loob ng nakatagong espasyo sa loob ng lumang frame ng larawan ng aking ama, nakalagay ang isang maliit na kulay pilak na micro hard drive, ang pinaka-original at huling backup ng lahat ng banking ledger at resibo ng pagpatay na itinago ng aking ama bago siya mamatay. Hawak na ni Rafael sa kanyang mga daliri ang huling sandata na may kakayahang magpalubog sa pamilya Villarreal. Tumingin si Rafael sa micro hard drive pagkatapos ay tumingin sa larawan ng aking amang nakangiti. Nanginginig ang kanyang kamay habang nakatayo siya sa gitna ng aking tahimik na kwarto, giyang-giya sa pagitan ng kanyang pangarap na makilala ng kanyang mamamatay taong tatay at ng kanyang nagigising na konsensya. Naiwan sa ibabaw ng aking maliit na kama ang lumang wooden picture frame na nakabukas ang likod habang ang hawak niyang micro hard drive ay nagbabrowse ng nakamamatay na desisyon para sa aming lahat. Hawak ni Attorney Rafael ang maliit na silver micro hard drive sa loob ng kanyang bulsa habang mabilis siyang naglalakad palabas ng aking maliit na bahay. Ang kanyang puso ay mabilis ang tibok. Naroroon na sa kanyang mga kamay ang bagay na hiningi ng kanyang amang, si Don Fernando, kapalit ng pagkilala sa kanya bilang tunay na anak at ang kalahati ng shares sa kumpanya. Nagtunggo siya sa ospital kung saan ako naghihintay sa labas ng kwarto ni Nanay Rosa. Ang plano niya ay simpleng magpaalam sa akin, sabihing may urgent meeting siya at dumiretso sa mansion ng mga Villarreal upang iabot ang drive at kunin ang kanyang ganti. Nang makita ko siya sa pasilyo ng ospital, mabilis akong tumayo mula sa bench. Hawak ko ang isang maliit na kahon na nakabalot sa malinis na papel. Lumapit ako sa kanya ng may malawak at tapat na ngiti sa aking mukha. Sabi ko sa kanya habang inaabot ang kahon sa kanyang mga kamay, Attorney Rafael, pasensya ka na kung ito lang ang maibibigay ko sa iyo ngayong gabi. Gawa ko po itong bibingka sa maliit na kusina ng pasilidad sa ibaba. Tinuruan ako ng tatay ko noon na kapag may taong tumulong sa iyo sa gitna ng matinding dilim, huwag kang magpapakita ng walang hawak. Tanggapin mo po ito bilang munting pasasalamat ng pamilya ko. Napatitig si Rafael sa kahon sa kanyang mga kamay. Naramdaman niya ang init ng bagong lutong bibingka na dumadaloy sa kanyang mga daliri. Tumingin siya sa aking mga mata. Nakita niya roon ang walang katapusang katapatan, ang malinis na pagpapasalamat at ang isang uri ng dignidad na hindi kailanman kayang bilhin ng pera. Sabi ko sa kanya sa mahinang boses habang nakatingin kay Nanay Rosa sa loob ng glass window. Sinabi ng tatay ko sa akin noon, ang totoong halaga ng tao ay wala sa dami ng pera o sa mataas na posisyon, kundi sa kung paano mo itatrato ang mga taong walang kakayahang gumanti sa iyo. Salamat po dahil naging mabuti kang tao sa amin. Natahimik si Rafael. Ang bawat salitang lumabas sa aking bibig ay parang matatalim na karayom na sumasaksak sa kanyang konsensya.
Naisip niya ang kanyang buong buhay sailing ni Don Fernando. Naisip niya kung paano siya itinrato ng sarili niyang tatay. Itinatapon sa kanya ang mga tirang pagkain mula sa mga mamahaling okasyon. Hindi pinapayagang umupo sa pangunahing mesa kasama si Valentina at paulit-ulit na tinatawag na anak sa labas na walang silbi kapag hindi nakakasunod sa utos. Sa buong buhay niya ang mga Villarreal ay tiningnan siya bilang isang aso na ipinapadala sa mga maduduming gawain. Ngunit dito sa harap ng isang utusang, nawalan ng lahat itinrato siya bilang isang totoong tao na may dangal at halaga. Nang gabi ring iyon bumalik si Rafael sa kanyang pribadong opisina sa gitna ng lungsod. Nakaupo siya sa kanyang mesa habang nakatitig sa dalawang bagay sa kanyang ibabaw ang mainit na bibingka na ibinigay ko sa kanya at ang silver micro hard drive mula sa aking bahay. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Ang pangalan ni Don Fernando ang lumabas sa screen. Inangat ni Rafael ang telepono at itinapat sa kanyang tainga. Sabi ni Don Fernando sa kanya sa galit at hatch-ditch na boses mula sa kabilang linya. Nasaan ka na, Rafael? Nakuha mo ba ang hard drive ng utusan na yon? Dito ka na dumiretso sa mansion ngayon din. Kailangan nating sunugin yan bago ang anunsyo ng dinhon bukas. Tumingin si Rafael sa bibingka sa kanyang mesa pagkatapos ay tumingin sa larawan ng kanyang sarili. Nung bata pa siya na nakatayo sa labas ng pinto ng mga Villarreal, naghihintay ng limos at pansin mula sa kanyang tatay. Huminga ng malalim si Rafael. Ang kanyang nanginginig na daliri ay unti-unting naging matatag. Sabi ni Rafael sa kanyang tatay sa malamig at matatag na boses. Hindi mo na ako magagawang aso mo kailanman, Don Fernando. Sabi ni Don Fernando sa galit na boses, anong pinagsasabi mo, inutil? Akala mo ba makakatayo ka nang wala ang pera ko? Sabi ni Rafael nang may buong paninindigan. Mabuting maging mahirap na may dangal kaysa maging anak ng isang mamatay tao at magnanakaw na tulad mo. Pinatay ni Rafael ang tawag. Inabot niya ang silver micro hard drive mula sa mesa. Ikinabit niya ang silver micro hard drive sa USB port ng kanyang laptop. Sa loob ng madilim na opisina sa hates gabi nagsimulang mag-upload ang buong digital audit files. Mga resibo ng pagpatay at mga illegal na transaction ng pamilya Villarreal patungo sa opisyal na legal portal ng National Bureau of Investigation at ng State Prosecutor's Office. Naiwan ang silver micro hard drive na nakakabit sa laptop habang ang kulay bughaw na ilaw nito ay tuloy-tuloy na kumukurap sa dilim ang huling pako sa kabaong ng angkan ng mga Villarreal. Gabi, bago ang makasaysayang formal na anunsyo ng dinhon sa lungsod ng Vigan, ang buong mansion ng mga Villarreal ay nagliwanag sa libu-libong mamahaling ilaw. Ang amoy ng mamahaling alak, mga bulaklak na inangkat pa mula sa ibang bansa at yung mga katakam-takam na pagkain ay pumuno sa bawat sulok ng bahay. Akala ni na Don Fernando at Valentina ay nagtagumpay na sila ng lubos. Akala nila ay sira na ang aking pangalan, patay na ang aking ebidensya, at hawak na nila sa kanilang mga kamay ang buong kayamanan ng pamilya de Monteverde. Sa loob ng malaking fitting room, sa ikalawang palapag nakatayo si Valentina sa harap ng isang napakalaking salamin. Nakasuot siya ng isang napakalaking gintong gown na may palamuting libu-libong kristal. Sa paligid niya ay ang mga stylist at ilang katulong na nanginginig sa takot habang inaayos ang dulo ng kanyang damit. Pumasok ako sa silid, dala ang isang tray ng mga pinakintab na sapatos at baso para sa mga bisita. Nang makita ako ni Valentina sa salamin, pabalang siyang humakbang pabalik. Sinadya niyang itapak ang kanyang mataas at matalim na sapatos sa dulo ng aking simpleng apron. Naramdaman ko ang paghatak ng tela sa aking leeg, ngunit hindi ako nabuwal. Sabi ni Valentina sa akin habang nakatitig sa salamin at may halakhak ng buong kababaan sa kanyang boses. Tingnan mo ang sarili mo, Martina. Mabilis pa sa ambon ang pagbagsak ng pamilya mo. Bukas pagkatapos ng anunsyo sa harap ng buong bansa, magiging pinakamayamang babae ako sa Pilipinas. At ikaw mananatili kang isang basahan sa paanan ko, isang convict na nakakulong sa sarili mong kasalanan. Dahan-dahan kong inanggat ang aking muka. Wala sa akin ang takot.
Wala sa akin ang galit. Tiningnan ko siya ng diretso sa kanyang mga mata gamit ang isang mahinahon at malamig na ngiti. Sabi ko sa kanya sa boses na walang katiting na pag-aalinlangan. Minsan, Valentina, ang pinakamalakas at pinakamasakit na pagbagsak ng tao ay hindi nangyayari sa dilim, kundi sa gitna ng pinakamataas at pinakamaliwanag niyang pagdiriwang. Napatitig si Valentina sa akin. Ang kanyang ngiti ay bahagyang nawala at pinalitan ng isang munting takot dahil sa lamig ng aking boses. Ngunit mabilis niyang itinakwil ang pakiramdam na iyon at itinulak ang aking tray gamit ang kanyang siko. Samantala sa maliit na kwarto ng maintenance sa ibaba ng mansion, nakatayo si Eduardo sa harap ng lumang salamin. Nakasuot pa rin siya ng kanyang basahang uniforme ng Tobautree. Kinuha niya ang kanyang encrypted phone at binasa ang pumasok na mensahe mula kay Attorney Rafael Santillan. Nakasulat sa mensahe na isumite na ang lahat ng ebidensya sa National Bureau of Investigation at sa State Prosecutor. Ang electronic timestamp ng ginawang pamemeke ni Valentina ay formal ng kinumpirma ng piskalya. Ang mga arrest warrant para kay Don Fernando at Hector de Monteverde ay ipapatupad sa gitna ng live broadcast bukas. Tumingin si Eduardo sa kanyang sariling reflection sa salamin. Dahan-dahan niyang isinara ang kanyang toolbox at ngumiti ng mahina. Lumipas ang gabi at sumikat ang araw sa Vagan Grand Ballroom. Ang napakalaking bulwagan ay napuno ng libo-libong bisita, mga kilalang politiko, mga mayayamang negosyante at mga mamamahayag mula sa malalaking TV network sa buong bansa. Nakatutok ang daan-daang kamera sa gitna ng entablado na pinalamutian ng mga gintong ilaw. Sa gitna ng GVIP table nakatayo, si Don Fernando Villarreal, kasama ang tiyuhin ni Eduardo na si Hector de Monteverde. Kapwa sila nakasuot ng mamahaling suit at hawak ang mga baso ng champagne. Sabi ni Don Fernando kay Hector habang itinaas ang kanyang baso, "Sa wakas, Hector, hahawakan na natin ang buong control sa De Monteverde Empire at Villarreal Group. Wala nang makakapigil sa atin." Ang matunog na pagkakatama ng dalawang baso ng champagne ay naglabas ng isang malinaw ngunit napakalalamig na tunog sa gitna ng maingay na hall. Umakat ang host ng kaganapan sa gitna ng entablado. Humawak siya sa mikropono habang ang mga ilaw ay nakatutok sa kanya. Sabi ng host sa malakas na boses na naririnig sa buong bulwagan at sa live streaming sa television. "Mga kababayan, isang makasaysayang araw para sa buong bansa. Formal na natin salubungin ang ating tsure, ang pambihirang Taifu, at tagapagmana ng De Monteverde Empire." Pumutok ang malakas na palakpakan ng libo-libong tao. Lumabas si Valentina sa gilid ng entablado na kangiti ng buong yabang habang inihahanda ang kanyang kamay upang hawakan ang lalaking bababa mula sa pintuan. Ngunit nang bumukas ang malaking pinto sa gitna ng hall, natigil ang palakpakan ng lahat ng tao. Natigil ang palakpakan ng libo-libong tao sa loob ng Grand Ballroom. Ang mga kamera ng iba't ibang TV network ay mabilis na humarap sa pinto kung saan pumasok ang tsure. Hindi nakasuot ng mamahaling tuksado ang tagapagmana ng De Monteverde. Nakatayo si Eduardo sa gitna ng red carpet na nakasuot ng kanyang lumang uniforme ng Theo Bautry, may counting dumi ng pintura at langis ng makina sa kanyang manggas. At ang kanyang lumang sapatos ay may bakas pa ng alabok mula sa kalsada ng vegan. Nanlaki ang mga mata ni Valentina. Ang kanyang gintong gown ay nanginginig habang bumababa siya mula sa entablado. Sabi ni Valentina sa galit at nanginginig na boses, "Edong, bakit narito ang walang kwentang Theo Bautry na yan? Nasaan si Eduardo? Nasaan ang lalaking papakasalan ko?" Dire-diretsong naglakad si Eduardo papunta sa gitna ng entablado. Hindi niya pinansin ang mga boses ng naguguluhang bisita. Inagaw niya ang mikropono mula sa kamay ng host at humarap sa daan-daang camera ng television. Sabi ni Eduardo sa malakas at matatag na boses na naririnig sa buong bansa, "Ako si Eduardo de Monteverde.
Ako ang lalaking pumasok sa mansion ng mga Villarreal sa loob ng 6 na buwan bilang isang simpleng thobautry at ang uniformeng ito na nakikita nyo ngayon. Ang mismong nagligtas sa akin mula sa kasinungalingan at nagpakita sa akin ang tunay na mukha ng pamilya Villarreal. Natahimik ang buong bulwagan. Ang mukha ni Don Fernando at ng tiyuhin ni Eduardo na si Hector ay mabilis na nawalan ng kulay. Ipinagpatuloy ni Eduardo ang kanyang pagsasalita habang nakaturo ang kanyang daliri kina Don Fernando. Akala niyo ba ay pera at kapangyarihan lang ang kayang bumili sa lahat ng tao? Sa loob ng bahay ninyo nakita ko kung paano niyo ginawang alipin ang mga taong tapat. Nakita ko kung paano niyo pinilit ang kasal na ito upang takpan ang 500 milyong pisong ninakaw niyo mula sa kumpanya ko. Sa sandaling iyon pumasok ako sa gitna ng entablado. Nakasuot ako ng aking simpleng puting damit, walang mamahaling alahas, walang makeup, ngunit nakatayo ako nang may buong dignidad sa harap ng pinakamayayamang tao sa bansa. Inabot ko ang aking remote control na nakakonekta sa malaking LED screen sa likod ng entablado. Sabi ko sa buong bulwagan sa boses na malinaw at walang katiting na takot. Ako si Martina de la Cruz, ang anak ng chief accountant na si Gabriel de la Cruz na pinaratangan ninyong magnanakaw at pumatay niyo 5 taon na ang nakakalipas. Ngayong araw ibinabalik ko ang katarungan para sa aking ama. Pumindot ang aking daliri sa remote. Sa napakalaking LED screen lumabas ang opisyal na ulat ng Anti-Financial Crime Division at ng National Bureau of Investigation. Maliwanag na nakasulat doon ang digital timestamp ng kasulatang pinapirma sa akin sa ospital. Ipinakita sa harap ng milyon-milyong nanonood sa TV na ang kasunduan ay pinakialaman at ginawan ng pekeng petsa ng mga abogado ni Valentina upang gumawa ng gawa-agaw na kaso laban sa akin. Kasunod niyon lumabas sa screen ang video footage mula sa telepono ni Attorney Rafael Santillan. Maliwanag na nakikita roon si Don Fernando habang pinagbabantaan ang buhay ng pamilya ni Aling Rosario upang pilitin itong kukunin ang aking flash drive. Lumabas mula sa gilid ng entablado si Aling Rosario. Umiiyak siya ng matindi at lumuhod sa aking paanan sa harap ng lahat ng bisita. Sabi ni Aling Rosario sa gitna ng kanyang paghikbi, "Patawarin mo ako, Martina. Patawarin mo ako sa harap ng lahat ng tao. Pumatol ako sa kasamaan nila dahil sa takot sa buhay ng kapatid ko. Yumuko ako at hawak ko ang 2 balikat ni Aling Rosario upang itayo siya mula sa sahig. Sabi ko sa kanya sa boses na narinig ng lahat sa mikropono, "Huwag kang lumuhod, Aling Rosario. Ang dapat lumuhod sa sahig na ito ay ang mga taong gumamit ng takot, pera at kapangyarihan upang sirain ang buhay ng mga mahihirap." Biglang bumukas ang malalaking pinto sa gilid ng hall. Pumasok ang 10 armadong ahente ng National Bureau of Investigation kasama ang mga opisyal ng piskalya. Diretso silang naglakad patungo sa VIP table kung saan nakatayo sina Don Fernando at Hector de Monteverde. Sabi ng head agent ng NBI habang naglalabas ng opisyal na arrest warrant, "Don Fernando Villarreal at Hector de Monteverde, inresto namin kayo sa kasong syndicated estafa, money laundering, at pagpatay kay Gabriel de la Cruz." Kinuha ni mga ahente ang mga kamay ni na Don Fernando at Hector. Sa harap ng daan-daang kamera ng television, pinalibutan ng mga ahente ang 2 kriminal at ikinabit ang chotsat sa kanilang mga pulso. Ang matalim na tunog ng paglalapat ng Kongso 8 sa mga pulso ni na Don Fernando at Hector ay umalinggaw ng napakalakas sa pamamagitan ng mga mikropono at loa ng buong bulwagan. Lumapit si Valentina kay Eduardo. Umiiyak siya ng matindi habang hawak ang dulo ng uniforme ni Eduardo. Ang kanyang gintong gown ay gulo-gulo na at ang kanyang makeup ay lumalatay sa kanyang pisngi dahil sa luha at kahihiyan. Sabi ni Valentina sa boses na puno ng pagmamakaawa, "Eduardo, please, maawa ka sa akin. I love you. Huwag mo akong iwan ng ganito. Gagawin ko ang lahat. Ibabalik ko ang pera. Huwag mo lang akong ipahiya sa buong bansa." Malamig na tumingin si Eduardo sa kanya. Dahan-dahan niyang inalis ang mga kamay ni Valentina mula sa kanyang uniforme.
Sabi ni Eduardo kay Valentina sa boses na walang katiting na awa. Hindi mo kailanman minahal ang pagkatao ko, Valentina. Ang minahal mo lang ay ang pera, ang alyansa at ang kapangyarihan ng pamilya ko. Ngayon harapin mo ang kahihiyan at parusang nararapat sa'yo. Naiwan si Valentina na nakaluhod sa gitna ng entablado. Umiiyak at nag-iisa habang ang lahat ng mayayamang bisita na dating pumupuri sa kanya ay dahan-dahang tumatalikod at umiiwas sa kanyang paningin. Pagkalipas ng 3 buwan, tuluyan nang nabago ang takbo ng buhay ng lahat sa lungsod ng Vigan. Formal nang hinatulan ng korte sina Don Fernando Villarreal at Hector de Monteverde ng habambuhay na pagkabilanggo dahil sa mga kasong money laundering fraud at sa pagpatay sa aking amang si Gabriel de la Cruz. Ang buong kumpanya ng mga Villarreal ay nabangkarote at pumasok sa foreclosure upang bayaran ang mga utang at illegal na pondong ninakaw nila sa mga charity foundation. Si Valentina, ang babaeng dating nagmamataas at tumatapak sa akin, ay nawalan ng lahat ng kanyang mamahaling alahas sa sasakyan at ari-arian. Napilitan siyang lumipat sa isang maliit na rented room sa labas ng bayan. Ang lahat ng kanyang mga kaibigan sa high society na dating pumupuri sa kanya ay tuluyan ng tumalikod at nagtakwil sa kanya dahil sa matinding kahihiyan. Si Attorney Rafael naman ay kusang loob na humarap sa korte upang panagutan ang kanyang kaunting pagkakasangkot noong una. Dahil sa kanyang malaking tulong sa pagbibigay ng orihinal na ebidensya sa NBI, nabigyan siya ng lighter sentence at nakapagpatuloy ng kanyang serbisyo bilang isang pro bono lawyer na nagtatanggol sa mga mahihirap na pamilya na walang pambayad sa abogado. Sa tulong ng official na indemnification at cleared pension ng aking ama mula sa gobyerno, matagumpay na naisagawa ang operasyon ni Nanay Rosa. Ngayon ay malakas na siya at nakakapaglakad na muli sa aming maliit na bakuran. Isang maaliwalas na umaga, nagkita kami ni Eduardo sa bakuran ng isang lumang ancestral house sa Calle Crisologo. Nakasuot siya ng simpleng polo shirt at jeans habang nakatitig sa akin ng may buong tamis at paggalang. Sabi ni Eduardo sa akin habang inabot ang isang malaking brown folder, "Martina, gusto kong ikaw ang mamuno sa De Monteverde Foundation. Gusto kong ikaw ang maghawak ng buong pondo nito para sa education at social programs ng kumpanya." Tumingin siya sa akin at dahan-dahang nagpatuloy sa kanyang boses na puno ng pagmamahal. At higit sa lahat, gusto kong makasama ka hindi lang sa trabaho kundi bilang partner ko sa buhay. Tumingin ako sa kanya. Napakagwapo niya sa ilalim ng sikat ng araw at alam kong tapat ang kanyang puso, ngunit dahan-dahan kong umiling ng may mahinang ngiti. Sabi ko sa kanya sa boses na puno ng katatagan at sariling dignidad, hindi ako pumasok sa laban na ito upang maging asawa ng isang bilyonaryo, Eduardo. Hindi ko kailanman pangarap na maging isang piyonyan na nakasandal sa kayamanan ng pamilya de Monteverde. Napatitig si Eduardo sa akin, hinihintay ang aking mga susunod na salita. Patuloy ko sa kanya habang nakatingin sa malayang kalangitan. Leader ako sa sarili kong buhay. Tatanggapin ko ang pamumuno sa foundation sa isang syarat lang kung bibigyan mo ako ng buong karapatan na gawin itong isang libreng vocational at legal training center para sa mga anak ng mga mahihirap na manggagawa. Gusto kong turuan ang mga kababayan natin na ipagtanggol ang kanilang dignidad gamit ang talino at batas upang hindi sila kailanman umasa sa awa ng mga mayayaman. Natahimik si Eduardo. Pagkalipas ng ilang segundo, pumutok ang isang malawak at buong paghangang ngiti sa kanyang mukha. Sabi ni Eduardo sa akin habang dahan-dahang tumatango, "Tinatanggap ko ang syarat mo, Martina. Mas lalo kitang hinahangaan at minamahal dahil sa iyong banlin at prinsipyo sa buhay." Lumabas ako sa lumang ancestral house at naglakad sa sikat ng araw sa kahabaan ng mga lumang kalsada sa Vigan. Inanggat ko ang aking mukha at pinalabas ang mahabang paghinga sa aking ilong. Naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin na nagmumula sa mga lumang pader na bato. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 5 taon, naramdaman ko ang isang matinding kapayapaan sa aking kaluluwa. Alam kong nakangiti ang aking ama mula sa langit
dahil naipagtanggol ko ang kanyang pangalan ng may buong katapatan. Ang matunog at mahinang pag-alingaw-ngaw ng kampana ng lumang cathedral sa Vigan ay dahan-dahang lumutang sa hangin ng umaga na nagdadala ng bagong pag-asa at kalayaan para sa lahat. Nabanggit sa huling gabi ng Vigan ang huni ng hangin na nagdala ng bagong umaga para kay Martina. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa pagsama sa amin sa mahabang paglalakbay na ito. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, lalo na sa bahaging umiiyak si Martina habang hawak ang mga nasunog na kamay ni Aling Rosario sa kusina, hindi ko rin napigilang lumuha. Ang kwentong ito ay hango sa totoong pagsubok ng maraming kababayan natin na patuloy na lumalaban ng may dignidad sa gitna ng kawalan ng katarungan. Sa tingin ninyo, tama kaya ang naging desisyon ni Martina na tanggihan ang pagiging asawa ng isang bilyonaryo upang piliin ang sarili niyang landas? Kung kayo ang nasa sitwasyon niya, mapapatawad niyo rin ba ang taong nag-trader sa inyo dahil lamang sa kagipitan? Saan niyo pinakikinggan ang kwentong ito ngayon? Habang nagluluto ba, nagmamaneho o bago matulog? Mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang inyong saloobin. Dahil gustong-gusto kong mabasa ang inyong mga kwento. Huwag din kalimutang i-like at i-share ang kwentong ito sa inyong mga mahal sa buhay. Naway maging paalala ito na kahit gaano kadilim ang gabi, ang katotohanan at dignidad ay laging mananalo sa huli. Mag-ingat kaming lahat at pagpalain ng Diyos. Tiyaning pamagat ang dignidad ng isang alipin. Ang kwentong ito ay isinulat batay sa kwento ng ating tagapakinig na si Maria, 30 taong gulang, mula sa Vigan, Ilocos Sur, na nagpadala ng mensahe tungkol sa pagbangon mula sa pangalipusta. Lalo na ang lahat ng karakter at sitwasyon sa kwento ay muling isinulat bilang fiction at walang layuning manira o umatake sa kanino man. Ang kwento ay nilikha para sa layuning magbigay ng aliw at maghatid ng positibong mensahe